Hi, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po, Senator Rodante Marcoleta, nagsalita na po. No? At dito po ngayon, maraming katanungan. Uling nakita po si Cabral doon sa Cannon Road, di umano. Ha? Dito sa dashcam na to. Ngayon, pinagtataka ko lang, hindi ko sinisira ang investigasyon ha. Ang sa akin lang nagtatanong lang ako at naguguluhan lang ako. No? Kasi siyempre, natural sa isang tao maguluhan. Lalong-lalo na siguro hindi nakita sa burol, no? At siyempre, yung presidente hindi napunta doon. Walang official napunta doon, pati media. Hindi ko alam kung bakit, no? Ngayon, alam naman natin na si Cabral na nasa Hotel Ion Hotel, yung mga panahon na kung saan may mga oras pang pinakita, mapapakita rin natin mamaya yan, no? Ngayon, pinagtataka ko lang ho, dito po sa huling dashcam, kagahapon lang lumabas, ha? Na ano na siguro mga investigador na magpasa na magsumite ang mga netizen ng dashcam. Ito po, huling dashcam po to na huling nakitang namataan daw di umano si Cabral. Mapapansin nyo sa babang ito, kung mapapansin nyo sa babang ito, yan may 12:25, 12:18. Isabihin yung date yan. 15:24, ibig sabihin alas 3:24. No? Tignan natin maigi ha. Hindi mabilis yan. Mukha lang mabilis yan kasi nakakamera. Sa 25:37, tingnan mo ha. Yung oras yung tignan nyo ha, 25:37 makikita si Cabral. Ayun no, ito. Ayan. 37 pala, 37, sorry. Hop! May nakaupo, 37. Hindi yun nahagip. Sa ibang anggulo tayo kukuha Sa balita tayo kukuha, sa balita para mas malinaw. Ayun siya. Sa balita tayo kukuha, sa balita para Cabral, sa timestamp na 15:25:37 noong December 18, 2025, makikita si Cabral na nakaupo na sa baba sa pagitan ng dalawang concrete safety barriers. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Meron kami nakita na Okay, ganito. Nakita siya huli 25:37, alas 3:25 and 37 seconds. Okay. Ngayon, may papakita, ako hindi ko kino-question to bahala na kayo sa investigasyon nyo. Kung bahala kayo, pasarsuela kayo, gusto nyo, bahala kayo. Ang sa akin lang, nagtataka lang ako, gusto ko lang malaman, gusto ko lang malinawan baga. No? Wala naman masama siguro, gusto ko malinawan kami na, gusto ko malinawan na kung saan, hanapin ko yung nasa hotel. Ito. Andali Ito. Dito po, bumaba ata ito, paalis na ng elevator. Bumaba si Cabral pati yung driver, sumakay yata ng elevator pababa. Sabihin, sa building, di ko alam kung anong floor yan. Ang oras dito, 14:48, mag-aalas 3. Yan nyo mag-aalas 3:48. Ngayon, nakita rito 49, sumakay ng elevator si Cabral. Ayan na, 49. Sa pagsakay ng elevator, mga 1 minuto rin yan. So, ibig sabihin, 50 na yan. 14:50 na yan. Hindi naman siya nagmamadali. Tignan yung lakad nila, hindi naman nagmamadali, no? Hindi naman nagmamadali. Normal yung lakad nila. Wala naman pagmamadaling nakikita, di ba? Ulitin ko, ayan, no? Relax pa nga si Cabral, pinindot pa ng dahan-dahan yung elevator. Tapos, sumakay yung driver. Hindi nagmamadali. So, ibig sabihin, sa oras na natural, pag hindi ka nagmamadali, so, yung oras tumatakbo ng natural din. Tama? Okay, 49.
pagbaba nila sa elevator, malamang 14:50 na yung oras. Saktong 2:50. Okay? Okay. Ngayon, dito, sasakay ka pa sa sakyan. Kayo sumagot pagbaba mo elevator, hindi ka nagmamadali, sasakay ka sa sakyan. I-check mo lahat, syempre, di ba, gamit mo. Mga 5 minutes din yon. Bago tumakbo, 2 minuto. Eh di mga 57 na. 3 minutes to 3. Tama? 3 minutes to 3. Ngayon, syempre, i-U-turn ka pa dun sa hotel eh. Palagay mo na saktong 3:00 sila nakaalis na. Buwabiyahe na. Ngayon, sa biyaheng ito, mga kababayan, mula doon sa Campor lang hindi doon sa gasoline station. Ito na yung pinakamaano, sa Ligarda, Baguio, Ayon Hotel. Campor to Tuba. Hindi ta mismo doon sa pinangyarihan 29 minutes na. Palagay na natin, 10 minutes na lang. Superman ka na. Sige na, Superman ka na. Yung sakyan mo, lumipad na. 10 minutes na lang natin. So, 3:10 ang oras. So, napaka-imposible. Babalik tayo doon sa dating oras. 29 minutes. Ito, pinaka-estimate na ito. Hindi ka ba na traffic? Sa bagay, 2:00, 3:00 ng hapon. Hindi naman rush hour yan. Di ba? Pwedeng maging 25 minutes ka lang dyan. O sige, palagay natin 20 minutes na lang. 3:00, bumiyahi ka na. Ibig mong sabihin, doon ka na sa oras ng minuto dito sa isang video. Sandali, Naihinto yan. Sandali, Ibig mo palang sabihin, asan na yung video? Andito ka na kaagad Baba sa pagitan ng dalawang sa 25. 3:00. Ayan 3:00 3:25. Ang alam ko ang biyahe doon. Papakita ko sa inyo yung mapa Papakita ko sa inyo yung mapa. Ito. Yan. Estimated lang, mabilis lang yun, pero hindi nangyayari minsan yon. Hindi nangyayari minsan umaabot ng kulang-kulang o 1 oras. Ito yung Ayon Hotel, yung may pin. Nakita niyo may pin? Yan ang Ayon Hotel. Dito siya bumiyahe. Bababa ko Ayan, yan. Ito to. Dadaanan mo yung zigzag na yan. Sa zigzag na to, nakikita yung zigzag na yan. Sa tingin mo, aabot ka ng mga 25 minutes dyan. Kaya humusga mga driver. Dito pa, dadaanan mo. Ito. O, dadaanan mo to. Alam mo saan sila banda? Ito, dito banda. Dito pa banda. Layo, no? Layo. Ito, gasoline station. Tama? Diba? Ito yung gasoline station. Dito nangyari yon. Ayan. Ito. Yan. Dito nangyari yon. Ayan na. Ito yung kay Cabral. Ayan, kita nyo? Dito nakaupo si Cabral. Ito may arrow to. Dito nakaupo banda. Dito. Alin sa dalawa na to. Sa 25 minutes po, sa tingin nyo, kasya yung 25 minutes, ulit itataas ko yung mapa, gano'n kala, ito yung gasoline station, Milos Gas, ito, baka sabihin nyo fake news ayan, Milos Gas, mula rito hanggang dito, bumiyahe siya, may zigzag, sa zigzag na dadaanan ko, hindi naman ako biyahero, hindi naman ako driver masyado, sa karanasan ko, pag yan sumigzag ka, mahaba na ang 15 minutes sa'yo. Kumakain ka ng 15 minutes. Babiyahe ka pa dito sa Ayon Hotel, dito. Ano ka, superhero? Makakarating ka dyan ng 5 minutes sa loob ng 20 minutes? So, bakit dito lumalabas sa video na to, nakaupo sa 25 dyan? Ayan, nakaupo siya sa 3:25. Asa yung sasakyan niya? Wala namang pinakita sa sasakyan. So, ibig sabihin, iniwan siya dyan ng mga part na 3:19 p.m. Pagitan ng 3:19 o 3:21. Matagal na kasi sa minuto Palagay na natin 3:21 siya iniwan dyan. Ibig nyo palang sabihin, pagkababa dyan, iwan kita. Hindi mo na nag-usap na, sa pag-uusap kasi sa minuto Ibig nyo sabihin, pagbaba sa hotel ng 3:00, mga pasadok, andyan kagad yung sasakyan. 30 minutes ang biyahe mula sa Tuba, Google na yun Dapat man lang nakaupo siya dyan, mga bandang ibig sabihin, sino yung nasa hotel at sino to? Parang gusto kong tanungin, dalawa ba, Cabral? Isa nasa hotel, isa nasa Conan Road. Gusto kong tanungin lang hindi ko siya sabi hindi totoo lang nangyari na to na gusto ko lang tanungin, ilagay nyo sa baba
i-comment nyo at syempre huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at ilagay nyo sa baba, totoo ba, naniniwala ba kayo sa oras na to na si Cabral to at dun sa oras na nasa hotel at mismong sa search ng Google Earth sa biyahe 29 minutes, no? Palagay natin 20 minutes, no? Sabi nagkukumahog sila, mabilis ba yung sakyan? Road to, zigzag. Tanong ko lang, ganun ba kabilis? Nasa yung sasakyan nito, wala. Gusto ko lang po malaman po yon, no? Malinawan tayo. Okay. Ngayon, mga kaibigan, ito na nga po. Dumako. Nakapagtataka lang po kasi bakit ano nangyari? Nasa ng burol? Asa ng labi? 'Di ba? O, pakinggan mo natin si Senator Rodante Marcoleta, ha? Pakinggan mo natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang salita, ha? Paano nila ihinto yan? Walang, mabuti pa kami. Palagi ko sinasabi. Ako nagagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari, basta kami, nagagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang Opo. buwan, ano? Oo. At maging nung panahon nung pumalit sa akin, at sa akin palagay, sapat na yung nakita ko, maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang Walang hindi conclusion, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo. Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po. Kaya nga nag-iimbestiga. Eh yun ba yung gusto nila? Hindi nila gusto yung Senator Dante Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo sa isang organisasyon, o doon na sa bahay nyo, nagpatawag ka ng meeting ng mga barkada mo, sa bahay mo ha, pag-iisa layunin nyo, halimbawa ang layunin nyo, nagpatawag kayo, mga barkada mo, nasa 20 lahat kayo. Ang layunin nyo, pupunta tayo bukas sa swimming. Sa ganitong kalamba, sa ganitong lugar, ganito, okay, nagkakasundo lahat. Pag nagtatalo-talo lahat nung nandoon sa bahay mo, isa lang ibig sabihin, may tutol sa gustong nyo mangyari. Tama, mali. Ang layunin na naman ninyo, mag-swimming. Pero yung iba, ang layunin, gusto, mag-bar na lang. So, magkakatalo-talo. Ay, ayoko, gusto ko bar. Ayoko, gusto ko swimming. Pero kung lahat yon, gusto namin swimming, sa kahit ano pa mang kaparaanan, sa kahit ano pa mang kadiskartihan, sa kahit ano pa mang lugar, o anong tao na magsalita, susundin mo yon. Diskarte ni Marcoleta yon bilang Blue Ribbon dati. Hindi ka kokontra. Pero kapag ayaw mo yung isang hindi tao ayaw mo yung pinag-usapan, tutol ka. Kasi bakit? Kasi may pinagtatakpan ka. Isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo magkakasundo. Yun na nangyari kay Senator Rodante Marcoleta na ang gusto niya mahuli ang big fish, habang ang iba ayaw mahuli ang big fish. Hindi alam kung bakit. Pero ako may opinion ako kung bakit. Kasi dati silang alyado. Ikaw ba naman, pinanalo ka sa kandidato bilang senador? Si Iskul Bukol at si Boy Tanda. Di ba? Di ba? Papayag ka ba naman kakalusin mo? Yun? Kasi kung iisa layunin nyo, big fish, makikiisa ka kay Marcoleta sa kahit anong kaparaanan. Kaso hindi kinontra nyo, pinalitan nyo bilang Blue Ribbon. Inupo nyo si Boy Tago. Di ho ba? Kaya ako tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. Hindi nila alam, ayaw nila iniisip mo. Kasi kung talagang gusto nila, makikiisa kayo. Tandaan nyo. Para saan? Para kay Marcoleta?
Para sa mga Duterte? Para sa mga Pinklawan? Para sa mga loyalista? Wala. Para sa mga nanakawan. Sino? Yung mga taong bayan. O, sinasagot ko lang yung tanong mo. Sabi nila, kaya namin tinanggal si Marcoleta kasi ayaw niya pabanggit ang mga Duterte. Dapat imbestigahan. Si Marcoleta ayaw imbestigahan. Eh bakit kayo nakaupo na kayo ngayon dyan? Ayaw niyo imbestigahan ng mga Duterte. Bakit niyo papagawa kay Marcoleta? Kayo na nakaupo dyan Kayo na mag-imbestiga. Hinahamon na nga kayo ng mga DDS China-challenge na kayo Imbestigahan nyo na. Kayo nakaupo dyan. Huwag publicity. Duterte na naman na may kasalanan. Duterte may 51 billion insertion. Patunayan nyo. Kayo na nakaupo dyan. Ba't ayaw nyo? Yung tao tuloy, naghihinala. 51 billion si Pulong. Meron. Ba't ayaw nyo patunayan? Kasi baka hindi nyo mapatunayan. Baka yung tao, pag napahiya, ay wala palang 51 billion insertion si Pulong. Kaya pananatiliin nyo lang, kunwari, hindi kayo mag-iimbestiga, ayaw nyo patunayan. Pananatiliin nyo lang sa isip ng tao yung 51 billion ni Pulong. Ganito nangyayari kay Vince pati kay Libiste. Hindi natin pwedeng paniwalaan sinasabi ni Libiste, tama? At hindi natin pwedeng sabihin hindi paniwalaan sinasabi ni Libiste, tama? Ano pinakamaganda? Imbestigahan yung sinasabi ni Libiste. Alam to mga to, lahat na lang lalabas sinungaling. Lahat ng lalabas DDS. Pambihira naman. Diba? Si Vilma, sabi ko si Vilma nagsalita. Kaya nyo kami ginaganyan kasi nasa taas kami. At kayo, kaya kayo ginaganyan kasi nasa baba kayo. Fake news daw yun. In-upload sa kanya-kanyang mainstream media. Sinabi niya yun, di AI yun. Alam mo, sabi, fake news daw yun. Alam mo, sinabi nila yung mga kumakampi sa loyalista, tama, fake news nga, Vilma. Meron akong kapitbahay, hindi kapitbahay, malayong kaibigan, napanood yung kay Vilma. Ngayon, may burol kagabi, nandoon ako, nakausap ko siya, yung napanood ko pala, fake news yun, di na ako naniniwala. Bili mo, niloloko niya sarili niya. Niloloko niya. Ganyan po ang kung kay Vilma nga, na sinabi nilang fake news yun, kahit totoo, naniwala silang fake news yun. What if pa kaya itong budget, wala silang kaalam-alam. Ako kasi gumagawa ko ng budget sa LGU sa local government Di ba? Kaya alam ko yung kahit paano yung mga pasikot-sikot. Wala kasi silang alam. Yung iba kaya bash sila ng bash. Libiste na pa kasi nungaling mo. Wala silang alam. Hindi porket may insertion ka, allocable ka, porkbal ka, kurakot ka na. Yan kung magagamit mo sa tama. Ang tanong, bakit nung sabihin ni Libiste may allocable ka, nag-react ka? Pwede mo naman sabihin, yes, proud ako, may allocable ako, pero ginamit ko sa tama. Pero ba't nag-react ka? Isa lang lumalabas sa isip namin, guilty ka. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Yun. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Tama. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Hinto na yan. Libiste, huminto ka na. Si Marcoleta, huminto na yata Sabi, Marcoleta, ba't nananahimik ka? Hindi, huminto na yata to kasi bullshit na sa inyo. Kahit alam nyo katotohanan, tinatakpan nyo. Yung iba, yung side ng Pinklawan, patuloy na nanahimik. Kung sila, para sa taong bayan, sinasabi nila, hindi sila mananahimik dahil alam nila na may katiwalian. Kapag ang isang bagay na alam mo may katiwalian, alam mo may nakawan, na nananahimik ka, isa lang ibig sabihin nun, para ka na rin kasangkot doon sa nalalaman mo. Tama, mali. Kapitbahay mo, halimbawa, may kinuha yung drum. Kinuha, alam mo. Tapos sasabihin mo, may nakita ka ba? Ay, wala ko po nakita. Sa taong bayan po ako, mahal na mahal ko taong bayan. Yung simpleng drum na kinuha, hindi mo sinabi na kinuha, pinagtakpan mo. Kasi kaibigan mo yung kumuha. Sa tingin mo sa taong bayan ka. Yung drum, ginagamit halimbawa ng taong bayan yung drum.
Ganun din yung nangyayari ngayon. Tama, mali. Di ba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. Oh. Ang dami nagsasalita. Lahat yun DDS. Ha? Lahat yun sinungaling? Ang galing naman. Hanip naman. Di ba? Kaya tama sabi ni may Bible. Ha? Mananaig ang kasamaan. Maniniwala sila sa mapait. Gagawing matamis. Yung matamis, mamapaitin. Yan na sila na yon. Aminin nyo. Yung mga naniniwala hanggang ngayon na walang korupsyon to. Kayo yun. Hindi ako may sabi. Biblia yun. Dahil minatamis nyo yung mapait at yung mapait binatamis nyo. Paano mo pa uuwiin si Saldico? Wala nga daw sa Aldi ko may kasani. Wala si Gutesa, di pinaniwala. Lahat walang pinaniwalaan. Wala. Yun na nga lang simple nakita sa CCTV. Ay, hindi ako yan! Yan ang mga tao. Hindi ako, may experience ako niyan. Oh, may experience ako niyan. Pag yung tao medyo, mahina na, alam niyo na mahina yung mag-isip, pipilosopohin niya yung bagay na alam niya totoo. Tandaan niyo yan. Laboratory test. Nakita ng doktor. Mataas ang creatinine mo, mataas ang cholesterol mo. May high blood ka. Pinakita sa kanya, may high blood siya. Hindi po ako naniniwala, Dok. Ganyan tong mga to. Kitang-kita ebidensya, di pa rin naniniwala. Yun lang. Patutunayan mo. Paano patunayan kay Vince? I-locate mo sa DPWH. Asa si Bonoan. Wala. Hindi nila hahanapin. Yun ang makapagsasabi bakit si Vince kakarating na niya sa DPWH siya. Pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. ayun na nga po. Wala Paano uuwi yun? Oo. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oo. Ilang tao ang interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. So, nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita Sen. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang baka nabalitaan na rin na plano na rin talaga niya magsalita at saka isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomalies. Sen. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi Ang tanong, sino nahulog sa bangin? Doon niya sa oras, sa tanong ko kanina, Chorya ko kanina sa oras, no? Sino nahulog sa bangin? may tatanong sa isa. Sabi ng iba, di ba, sabi niya pabalita, baka daw yung bride na nawawala, yung missing bride na nawawala, yung kakasal na. Baka yun nga yun. Hindi natin alam. Nagtampo doon kasi di ba sabi niya, ayon sa bali-balita rin, at sa hula, hindi tayo naniniwala sa hula ni yung mga hula, si Jay. Cortesa ba yon? Corpus ba yon? Jay. Basta si Jay nang hula. At pero, bukod sa hula, yung mismong papakasal na lalaki, may balita sila sa Baguio na. Pangasinan tag Baguio. So, ibig sabihin, may vision sila, may investigador sila na nakikita parang nakita sila Baguio. Malay nyo, di ba? Sabi ng iba, hindi sa akin galing ha, huwag sa akin galing ha. Sabi nila, hula lang na nasa Baguio. At sila sabi-sabi lang din sa Baguio. Malay nyo, ito yung missing bride. Ang araw lang o sa isang pagdinig, ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makocover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Di ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone. Okay. Para pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions.
Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Okay. mahina ang signal. Opo. Yung coordinate, nasisira din eh. Yung ano eh. Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program Okay. at saka yung PCMA, mas Okay. accurate yung PCMA eh. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Aha. between 70 meters to 400 meters eh. Ang layo Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects eh. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon pero halos yung mga ibang tanong naitanong ko na pero konti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung Pag natukoy kasi mga big fish, matutukoy na rin yung mga small fish eh. Nagsimula muna sila sa baba, bago sa taas. Walang pinagkaiba, nagwalis muna sa baba, bago walisan yung kisame. Eh di pagdating mo sa baba, may kalat pa rin. pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming naging problema eh. Yung direksyon ko, napalitan, Iba na gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi kami po, mga pangkaryong mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kaya, ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat talagang ng masterminds dito, tukuyin natin. Mm. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Isa naman ang gusto Hindi natin. ba isang gusto natin? Oho. Ang gusto nila Duterte imbestigahan eh. Duterte imbestigahan. O kayo nakaupo dyan. Ano pa ginagawa nyo? Let's go! Diba? Eh, bakit hanggang ngayon parang gusto nyo palabasin? Duterte. Imbestigahan nyo para malaman nyo kung merong kurakot. Ba't ayaw nyo? Puro kayo publicity. Duterte may 51 billion. Asan? Imbestigahan nyo. Unahin nyo na yan. Ba't ayaw nyo? Baka kasi malaman nyo, wala talaga. Hindi mo matukoy natin kung sino may kagagawa nito. Kaya gaya na sinasabi nyo ngayon, Parang ganito, ay yan, yung mama na yan. Naku, killer yan. Sinasabing killer, patunayan mo killer yan. Para matapos na issue, maiwasan na yan. Eh hindi pala, chismis lang. tayo nga, nawala na si Yusek Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Nagiging paksa ng iba't ibang... Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka gano'n na ang nangyari sa isang tao, ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oo. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paano yung mga dokumento, maaaring nasa cellphone niya o maaaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad ng laman. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Ayun. Alam mo, gusto palabasin ni Marcoleta dito, gawin mo muna authenticity. Nung labas ni Libiste, okay, huwag paniwalaan at huwag din sabihin hindi totoo. Ang gawin ng gobyernong ito, imbestigahan si Libiste. Eh bakit ang ginagawa ng gobyerno? Sasabihin pa na Malacanang ni Claire, puro kasinungalingan? Alam mo naman, puro kasinungalingan. Halimbawa, ako nakakita ko na magnanakaw sa kapitbahay ko, may nakita po ako nagnakaw, sasabihin mo kagad, sinungaling ka. Ganun ba kagad? Hindi ba pwede? Magnakaw? Alika, imbestigahan natin, tingnan natin kung may CCTV. Tingnan natin kung may talagang tanong natin. Ganon! Hindi yun. Sinungaling ka. Isa lang ibig sabihin nun, defensive ka. Tama, mali. Di ba? Pag naglabas na kailangan na tanungin lahat, imbestiga kumilos ang gobyerno. Ang tanong, kumikilos ba sila? Hindi. Gusto nila sabihin, peki ka, Libiste, Duterte ka, na walang batayan. Ngak-ngak lang. Si Libiste ba may batayan? Wala rin, pero imbestigahan. Ayaw nyo mangyari yun. Nandito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.